pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Ha? Ano yun? Joke ba yun? Guys, joke po ba yun? Parang wala naman nakakatawa dun. Especially this election, na huwag tayong mga atake ng dato o ibang tumatakbo. Eh Manny, ang umatake, si boss mo, si Marcos. Yung leader nyo dyan sa Alyansa Bagong Pilipinas. Eh kung hindi naman siya umepal, hindi naman siya ng banat, wala ring mangyayaring banatan ngayon. Hindi kasi baka itong sinasabi ni Manny Pacquiao is direct to the kay Mr. President. Mr. President Mr. President Bongbong Marcos. Dahil hindi naman sila ang kalaban natin. Ang wala man tayong kalaban dito kundi demokrasya tayo, ang taong bayan pipili, maglalatag tayo ng ating mga plataforma kung pipiliin ng tao o hindi. At hindi natin kalaban yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung may vested interest ka na magnakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. Po. Akala mo talaga totoo yung pinagsasabi niya. Mga tumatakbo. Kasi may Dapat so ibig sabihin ganyan pala yung motibo ni Marcos Jr. kaya niya sinabi yun. Gago! Eto, pakinggan nyo, ulitin natin yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung bakit natin pipersonalin unless kung may vested interest ka na kung may vested interest ka, okay? magnakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. So ibig sabihin, sinasabi ni former Senator Manny Pacquiao na kapag bumabanat ka sa ibang politiko, unang-una, dapat nga, hindi daw nga dapat mangyari yun. Depende na lang daw kung may interest ka na magnakaw, magnawat is magnakaw pa rin yun sa gobyerno. So ibig sabihin, so ibig sabihin, ganun pala dapat isipin namin kasi ang unang bumanat si Marcos Jr. Sa ibang mga tumatakbo. Kasi may vested interest ka sa sarili mo . Gusto mo magpayaman . Pero kung hindi ka naman, ang intention mo pure na magserbisyo sa tao. Raulo ka, binanatan mo si Marcos. Binabanatan mo na naman si Marcos, Nagkantating to si Manny Pacquiao. Pag tinanggal ka sa Alyansa Bagong Pilipinas, naku, kawawa ka. Hop, sandali mga babae, mga kapatid, bitinin ko muna kayo. Magsalita naman tayo. So yan, napanood nyo si Manny Pacquiao nagsalita pero pinapatamaan si Marcos. Aba, malupit ka talaga, Manny Pacquiao. Sandali. At sabi pa ni Manny Pacquiao, kung napanood nyo sa isang vlog natin, na gusto raw ni Manny Pacquiao or talagang kampante si Manny Pacquiao na 12-0 siya dito sa Metro Manila. Wow. Baka 12-0 kayo, wala boboto sa inyo. Asa pa kayo dahil sinusuportahan daw ni BBM. So mga kababayan, itong si Manny Pacquiao ay bumirada. Sumupalpal, nagsalita. Pero ang pinatamaan naman niya si Bongbong Marcos. Sasalita ka, boss, Manny Pacquiao. Magsalita ka pero ang patama mo naman sa boss mo. Paano ba yan? At syempre sa pinaka main topic natin dito mga babayan ay pinasabugan daw ng granada itong team sinusuka ng bayan. Aba, malupit. At yung simpleng papapatawa ni Tatang Digong ay ginawan talaga nila ng issue para naman ay meron silang masabi na talagang balak ni Tatang Digong na sila ay gurgurin. Kinagat nyo talaga yung biro ni Tatang Digong. Matagal na ganyan talaga magbiro si Tatang Digong. Kung talagang gugurgurin kayo ni Tatang Digong, hindi yan magsasalita sa social media. Abay, naka-live pa yan. Maraming nakakapanood. Sasabihin, kaya yung 15 senador, kaya gurgurin natin para sure win na yung Team Suka.
Wag naman ho kayong balat sibuyas, mahirap po yan. Kitang-kita po tuloy ng taong bayan kung ano po talaga ang mga ugali ng Team Sinusuka. Lalo po kayong hindi na po iboboto ng mga kababayan natin. Ang nalalaman natin din talaga dito, sabi nga nila, gising na ho kami sa katotohanan na pinagagawa nyo. Sabi pa ni BBM, ito po ay walang bahid ng korupsyon. Di wow, wala palang korupsyon sa inyo. O sige, hindi namin kayo iboboto, dapat korupsyon ang sinasabi. At dito sa video na to, makikipanood ulit tayo kay Tol J. Guevara. Yung kapatid ko na yan, dyan na lang tayo manood. So busy pa tayo. Para mas kumpleto, Ricardo, yung pagpapaliwanag, dito tayo kay Tol J. Guevara. Tapos subscribe nyo na siya. Maraming salamat at sa mga reaction natin kay Tol J. Guevara sa video natin, naabot niya agad yung 400,000. Wow, thank you po sa mga nag-subscribe at nag-suporta kay Tol J. Guevara, ang membro po ng Banateros Brothers ng SMNI. At dito sa video na papanoorin natin, kung ikaw ay balak pang mag-comment, no? Panoorin mo muna yung full video, mare, sir, bago ka masasabing fake news na naman, nandito kasi yung thumbnail natin, pinasabugan ng Granada ang Team Sinusuka. Panoorin mo muna, tapos bigla na naman yung iba nagko-comment, fake news ka na naman boy, hindi naman pala kayo nanonood ng video. Tapos thumbnail pa lang natatamaan na kayo. Lawakan nyo naman yung pag-iisip nyo. Okay, diba? Lalong-lalo yung mga loyalista dyan na talagang bumabanat talaga sa comment section. Boss, sir, manood naman muna kayo bago magko-comment. At doon makikita nyo po doon yung mga paliwanag kasi reaction video po ito. Tulad nung kay Manny Pacquiao. Kita nyo, kitang-kita po dyan na nagsasalita po siya na binanatan po ni Tol J. Talaga naman yung mga sinasabi ni Manny Pacquiao ay sapul naman po si BBM. At dito sa video na to, kung matatapos mo, okay, mga kumare, mga kumpare, dito maikukwento ni Tol J yung karanasan niya sa KOJC nung panahon na talagang pahirapan noon nung hinuhuli si Pastor Kibuloy. Diyan magkukwento siya kung anong karanasan niya diyan. Talagang ang sabi niya rito ay ibubuhos ko ang aking buhay kung ito talaga yung huli. Ganun, mapagmahal talaga yan si Tol J. Guevara. So magkikita kami ni Tol J. Tol J, congratulations susunod pag hindi ka busy, punta ka rito. At simulan natin tong ating video. So nakita nyo naman yung preview. At siya na po magpapaliwanag ng Martes natin ngayon sa video na to. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Tol J. Guevara, subscribe muna siya. At lagi nyo po kaming i-support. So, ako si Boy Sardinas, DDS Vlogger. Ang driver ng Banateros Brothers. Wala tayong lakad ngayon kaya dito lang ako sa bundok. At abangan nyo magsosurvey na naman tayo dito sa kabundukan kung sino ba talaga ang mga manok talaga nila. At namimigay tayo ng suka. Abangan nyo yung video na yan Team Suka lang malakas sa kabundukan. Bibili ako ng maraming suka at pag sinabi nilang Team Suka ang gusto nilang iboto, bibigyan ko kagad ng suka. At magkakaroon tayo ng update doon sa isang vlog natin, yung bundok survey, yung namigay tayo ng CR, naibigay na ho yung yung materyales. So abangan nyo yung part 2, check upin natin kung nagawa na ba nila yung mga CR nila. Yun ang ayuda na pang matagalan, besh. Hindi yung ayuda na pang 3 araw lang, besh. Hindi yung magbibigay 3 kilong bigas, besh. Hindi yung ganon. Kung ikaw ay mag-aayuda, yung pang matagalan na magagamit ng ating mga kababayan, hindi yung mga pang 3 araw, besh. Diba? Nagbibigay lang ako sa inyo ng mga komento na dapat kung tutulong ka sa kababayan natin, yung pang mahabang buhay, best. At yung mga pupuntahan natin, kung napapanood nyo rin dati pa, yung mga pamilya na mga nakuha ni Boy Sardinas, with my sponsors, wag na daw banggitin yung pangalan, pero nabanggit ko naman dati na nabigyan sila ng lupain, ng kanilang titirahan at ng kanilang bahay. Ganun ang mag-ayuda, besh.
At syempre, idagdag ko rin mga kababayan, mga ka-team Suka, mga ka-team PDP Laban. So ako si DDS Boy Sardinas, nagkakampanya ako dito. Kung gumagastos man ako ng pera, sarili ko yun, hindi binigay tatangdigong yung tatangdigong kuripot ka kasi. Hindi, sa ating mga kababayan dyan, yung mga babayan natin dyan, kung kayo ay makasolid at ayaw nyo na talaga sa mga korap, magkumpanya kayo, ikampanya nyo rin yung PDP Laban, Team Suka, kanya-kanya po tayo magkampanya na para tuluyan ng manalo ang mga manok natin. So sa mga kababayan natin dyan na magalit sa akin, galit sa mga banateros, sa mga DDS, sports lang po tayo. Okay, sports lang. Kung ikaw ay talagang manok mo ang team sinusuka, wag mo naman dagdagan lagi ng team sinusuka o yung team Marcos na lang. Boy, wag ka naman masyadong ganyan. Ikampanya nyo rin sila. Magkampanya ho kayo para naman ay makatulong po kayo sa manok nyo. O wag nyo kami palaging ibas. Ang gawin nyo, gayahin nyo kami kung ano man yung ginagawa namin na pagkampanya, gawin nyo rin dyan sa lugar nyo. Kanya-kanya tayo ng kampanya. Tapos pagdating doon sa may dulo ng eleksyon at kung sino mananalo, ay di maggalangan na lang tayo. Pero ngayon sa panahon na to, gira-gira muna tayo sa ating mga manok. O, di ba? Basta sports lang tayo, wag tayo maging masyadong seryoso sa buhay kasi baka ma-stroke ka, boss. Sige, ma-stroke ka. Sige, ma-stroke ka. Tapos yung mga nanonood dyan, huwag kayo magsasabi kagad ng fake news kasi yung meron tayo pinapanood na video, nagre-reaction tayo doon. Kaya nga reactionist tayo na vlogger Kung ikaw ay naasar ka, no? Ang gawin mo, mag-vlog ka rin, mag-create ka ng YouTube mo o sa Facebook mo, ikampanya mo yung manok mo, ganoon ang gawin mo. Hindi yung babanat-banat ka lang yan di ba? O shoutout sa mga ka-team Suka natin dyan, sa mga ka-PDP Laban team natin dyan, na mga solid supporter ni Boy Sardinas ng Banateros Brothers. Alam nyo na nakapanumpa na kayo sa akin na solid tayo sa darating na eleksyon ng Team Suka. Di ba? Good morning sa inyo. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi kung saan mo man mapapanood tong video na to. Ay paki-like naman at pa-subscribe. Shoutout sa mga nag-subscribe dyan araw-araw kay Boy Sardinas. At ay patuloy pa tayo hanggang sa dulo At ay magsama-sama po tayo. Ganito, panoorin na natin yung full video mga babayan At kung mapanood mo to, puntahan mo rin yung channel ni Tol J. Guevara, yung kapatid ko po na malaking bunganga. Hindi, malaking bunganga pero gwapo. Binanatan na naman si Tol J shoutout kay Banat Bay dyan. Pare ko si Banat Bay Boss Dada, pag nakita tayo, sutukan tayo Hindi ka man nalalakyan sa katawan ko So kita nyo naman yung profile ko, kasama ko yung mga Banat Bay dyan Ay Banat Bay, yung mga Banateros Brothers yan Ka-legit tayo dyan, driver tayo ng Banateros. So ano pang hinihintay mo, boy? I-play mo na ang video at itong si Kumari nang gigigil na. Alright, let's go, i-play mo na yung boy. Marcos Jr. pinasabugan ng bomba. Grabe na to Paggrabe ng paggagbla. Sobrang grabe na itong ginagawa nila. Totoo ba ito? So may papakita ako sa inyong video na kung saan ay etong mga senador daw ng Alyansang Marcos ay pinasabugan ng bomba. Pero bago ang lahat, syempre panoorin ho natin din yung paglaglag. Paglaglag ni Tito Soto dito sa kay Marcos Jr. na kung saan ay tinawag niya ng isang biro lamang ang sinabi ni Pangulong Duterte. Grabe to nagkakalaglagan na kayo At isa pa itong malupit na banat ni Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte. Hindi lang balimbing, sip-sip pa. Gago! Ang galing ni Pacquiao kakaiba din talaga si Pacquiao no? Eto, ilang beses ko na sinabi sa inyo, pagdating sa boxing, idol ko to. Pero pagdating sa politics, never ko tong binoto. Never ko tong binoto si Manny Pacquiao. Lalo ngayon, na lumabas ang pagkabalimbing niya, na dati halos hindi daw siya hihinto para lang pabagsakin ng Marcos.
Dahil kapag ang Marcos ang nakaupo ay sureball daw ang martial law. Anak ng teteng naman Pacquiao. Di sana nag-independent ka na lang. Mananalo ka naman talaga sana eh. Kaso inilaglag mo sa alanganin yung sarili mo. Kaya nang hirap sa'yo eh. At syempre, ito no, may mga nakakalimutan na ata tayong mga dapat nating ibalita no, medyo nagpo-focus tayo sa ibang issue. At ayun na nga, di alam niyo ito yung ginawa ni Marcos na banat sa mga kaalyado ng mga Duterte na ito nga yung PDP laban, senatorial candidate, talagang planado ho ito. Alam nila na sasagot talaga itong mga to. So ito ay panalo, no? Panalo ito dahil panalo yung setup nila Marcos dahil nga kasama ho ito sa isa sa mga diversional tactic na gusto nga nila ay malihis yung atensyon ng mga taong bayan sa issue ng BICAM report. So dito, hindi ko may tuturing totaling panalo na talagang pinapaniwalaan ko yung sinasabi ni Marcos. Hindi ganun Nanalo dito si Marcos kasi ganun ang nangyayari. Nalilipat. Hindi naman din lahat pero nalilipat. Pero nandito naman ang mga DDS vlogger. Siyempre, ito Banatero. Subo lang ako. Siyempre ang Banateros na palaging magpapaalala sa inyo kung ano yung mga issue na karapat-dapat na pag-usapan sa Congress, pag-usapan sa Senado at dapat atupagin ng Presidente. So siyempre, Jay Guevara to. Ako naman hindi naman ako masyadong malilimutin. Lalo sa utang ng Presidente sa atin. Pinangakuan na nga tayo ng hindi natupad. Yung dapat na issue na tutukan ng mga politiko pinag-iiwanan na nila ngayon. At eto nga yun, papakita ko. Eto, yan yan. Yan kitang-kita. Oo, so isa-isahin ho natin dito sabi ng isang post sa Facebook, huwag bitawan ang totoong issue ng korupsyon sa gobyernong Marcos. Ulit-uliting natin itanong kay Bonget Marcos Jr. kung saan napunta ang bilyong-bilyong perang ito. So yan, tatanong tayo po ay magkakaroon po ng matitinding mga katanungan para lubos nyo hong maunawaan. So eto, unang-una, gold reserve 129 billion. Asan na? Asan na po ang pinagbentahan ng gold? Asan na? Eto pa, meron pa. PhilHealth, 89.9 billion pesos. Asan na ho ito? So wala na ito. Ito pa ang pinakamalupit. Maharlika Funds. Maharlika Funds, 250 billion. Asan na to? Ba't parang nawawala na ho ng unti-unti ito? Hindi nawala na unti-unti, kundi nawala na talaga. Hindi nga ito maasikaso ng mga congressman. Dahil yung mga congressman nakapokus ho sa mga vlogger ngayon. Gago! Ito pa. GSIS, 62.5 billion pesos. Malaking pakinabang. Alam nyo, ito lahat ng mga nandito sa litratong ito ay napakalaking tulong ho nito sa mga kababayan natin. Pero bakit hanggang ngayon nga na? Ito pa si SSS, 62.5 billion pesos. Asan na? Ang dami, di ba? Ito pa. Land Bank, 62.5 billion pesos. Asan na? Ito pa isa.
PDIC 117 billion. Asan na din? So, di ba, palagi kayong confidential fund ni BP Sara ang pinag-uusapan. So, bakit hindi nyo rin pag-usapan ito? Marcos Confidential Fund, 4.5 billion pesos. Grabe to ha. Yung kay BP Sara na confidential fund, umabot lamang po ng 125 million. Etong pinag-uusapan ho natin is billion po. Wala sa kalingkingan ng mga nanditong budget yung confidential fund ni BP Sara Duterte. Na yun pa nga yung ginamit sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. No, eto pa. Flood Control Project worth 500 billion pesos. O baka sabihin nyo, fake news kami. Sinabi yan sa SONA ni Marcos Jr. Gago! Baka sabihin nyo, fake news na naman. Galing yan sa bibig ni Marcos Jr. na meron tayong 5,500 na flood control na nagkakaroon ng budget na 1.4 billion pesos a day. So asan na ho yun? At kung matatandaan pa nga po natin, sinabi pa nga ni Marcos Jr. na willing siya na mapag-usapan ito sa Senate, pero nangyari ba? Gago! O eto pa, B-Loan for Health System in Rural areas 28.7 billion. Ang lupit. In total, no? Ito total na ho natin lahat-lahat ng pera na nawawala na hinahanap ng taong bayan. Ang total po ay eto po. Yan, no? Total is 13. Ano to? 13 ba or 13? Ano to? 13 or 136 trillion pesos. Kung hindi ako nagkakamali, wala kasing nilagay na tuldok. Ano to? 130 trillion pesos. O ano to? 13 ba to? 13 trillion pesos. Asan na to? Biruin nyo po sobrang laki ng pera na to. Sobrang laki ng pera na yan. Asan na yan? Hanggang ngayon wala pa rin hong kasagutan dyan. At ang masakit pa dito, yung 125 million ni Vice President Sara Duterte, yun yung inaatupag nila. At yung mga ka-fake newsan daw ng mga vlogger. Tingnan nyo, magbabasa tayo dito sa comment. So parang wala siyang masyadong comment, no? Tingnan natin kung meron. Wala pala. Ako magko-comment. Nasa bulsa na ng mga wait lang, mga buaya. Grabe, no? Biruin mo yun, 100 ano yun? 100 kung hindi ako nagkakamali, no? Nasa wala kasing dati, kung ilan yung total, pero grabe, no? Biruin yung pera yan. Ang yaman ng Pilipinas pala talaga. Pero ba't hindi natin dama? Gago! Ang lupit, no? Sana all. Kaya mapapasana all ka na lang, Kaya talagang ang dami nagkakandara pa, mahalal lang. Lalo na sa Congress. Ang dami nagkakandara pa, mahalal lang. So eto, pag-usapan naman natin tong asan na yung kay dito. Pag-usapan natin ito. Asan yung kay Manny? Oo. Asan na yung kay Manny? Maganda yung kay Manny Pacquiao, Grabe yung kay Manny Pacquiao, no? Mamaya papanood ko sa yung binomba daw itong mga to, Ito. Mukhang dito ba tayo nagsimula? Wait lang, Check ko, check. Check. Oo. Ito pala.
Dito pala dapat tayo magsimula sa pinakataas. Yan. Yan. Oh. Ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Pakinggan nyo yung sasabihin dito ni Manny Pacquiao. Dagdag ko lang doon sa programa na isa, sinasuggest ko na PDC, tinatawag na PDC. So ano po yan? Ang government, ang government bibili ng harvest ng mga farmers natin. Not only farmers, but including the fisher folks. Yung mga fisher folks natin kasi marami tayong mga fisher folks na lip behind din, na hindi napapansin. So kasama po yan dun sa programa natin na sinasuggest ko para sa ating gobyerno. At talagang may encourage sila dito sa programa na ito dahil wala na silang dapat mag-alala pa o hindi na sila kailangan mag-worry about sinong bibili ng produkto nila dahil bibilihin na ng ating gobyerno. Instead na ang government maggagastos ng ilang billion taon-taon para dito sa mga farmers tapos wala namang return. Ito, at least, ang gobyerno nagdi-distribute sa lahat ng mga basic commodities and then kumikita pa. Ganun po. Salamat. Bakit hindi ginagawa ngayon? Alright, thank you. I believe for this one. Ewan ko lang kung ito yun, ha? May marami. Ito pa pala, baka nandito yun. Ito. May sinabi siya. Transparent. Yan lang po. Ito Alright, so ito ata yun, ha? Pakinggan natin. Tingnan natin yung malupit na si Manny Pacquiao. yes, go ahead, Senator Manny. Sa Senate, talagang ako dyan, nag-iimbestiga ako ng mga korupsyon. Una, pag-upo Ito na, korupsyon daw. ko noong 2016, nag-imbestiga ako na isang malakihang korupsyon sa yung issue ng road right of way na 8 billion ang halaga at na-withdraw yun ng mga sindikato. DPWH na-withdraw ng mga sindikato yung 8 billion na yon at gamit ang titulo road right of way, dapat may daan. Kaya lang hindi daan yung mga isinabit nilang mga titulo. Yung mga titulo na sinabit nila Ito daw ay naganap noong 2016, no? Okay. mayroon doon police station, mayroon na fire station, taka mayroong hindi naman daan. Sabi ko, nagkataon lang na doon sa amin banda, kabisado ko bawat sulok doon. Kabisado kong lugar doon. So, alam ko kung ano yung sitwasyon doon. Kaya inimbestigahan ko and then nalaman ko, hindi lang pala dito doon sa amin sa Jensan, kundi marami din sa iba't ibang probinsya. So, yun, inimbestigahan kong imbestigahan yun. And then, sadly, na dalawa yung sa tao ko na Sadly. pinatay nila dahil nakikipaglaban kami. Ba't hindi kami sumusuko? Hindi namin sila urong basta nasa tama kami. Pinaglaban namin yung karapatan ng mga taong bayan na nagtiwala sa amin. And then second, sa Senate, inabulis natin yung road board. Alam naman natin kung ano yung function ng road board. At inabulis natin yon dahil ang pumapasok na pera doon nasa mga 12 to 13 billion a year, but nagkakaroon na pupunta lang sa corruption. And yung function ng road board, redundant siya sa trabaho ng DPWH. So, minabuti nating i-abolish natin and sa support naman ng aking mga colleagues sa Senate na abolish natin and patuloy tayong nag-iimbestiga ng mga corruption doon. Dami, especially nung time ng pandemic. Grabe. Yan na, eto na. Pakinggan nyo maigi ito, ha. Yung time daw ng pandemic, grabe. Okay. Ako na magsasabi sa inyo, talagang hilong-hilo ako sa mga nakikita ko at talagang siyempre passionate ako para ipaglaban yung mga mahirap na tao. So yun ang ano ko na kailangan talaga supuin. At yung about sa salin naman, kailangan talaga ideklara mo yung kung ano yung kayamanan mo, lahat, kung anong pera mo sa bangko. Ako naman, live open yan. Kahit magtanong kayo sa account ko, ano yan, o ano yung mga ari-arian ko. Kasi dugo at pawis ang puhunan ko dyan sa mga ari-arian ko na yan. Sige na, dugot pawis. Okay. So, ang sabi ni Manny Pacquiao, lalo na nga daw nung pandemic, grabe nga daw yung korupsyon. Hanapin ko lang. May nakita kasi akong video Wait lang ha. Saan ba yun? May nakita akong video ni Manny Pacquiao May nakita akong video ni Manny Pacquiao na
todo ano siya, todo suporta dito kay saan yan? Dito kay ano to? BBM versus Shitman. Ini din eh. Ito. Sana hindi ko na mahanap pa. Hindi ko na mahanap yung hindi ko na mahanap yung kay Manny Pacquiao. Ang hirap hanapin, no? Tatago sa San Mansulo. Kasan na ba yun? Yung kay Manny Pacquiao. Tawang-tawa ako doon kasi nga, alam niyo kung ba't ako tawang-tawa? Dahil, etong si Manny Pacquiao ay parang nag-iba na nga ho yung nag-iba na yung ihip ng hangin. Bigla ho siyang pinasukan ng ng 13 demonyo sa utak. Kasi ang sabi niya ho dito sa bidyong ito, sugo daw siya ng Panginoon Diyos para puksain daw ang mga Marcos dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, sinabi niya naman dito sa video na na tawag dito na yung nangyaring pandemya ay grabe daw ang korupsyon doon. So wala naman siyang binanggit na pangalan, pero obvious naman na sinasabihan ni Manny Pacquiao na itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tinutukoy niyang nangungurap noong 2016. So sana mahanap ko pa yung video rito ni Manny Pacquiao. No, hindi ko na tuloy makita. Sayang naman. Sayang naman, Manny. Ganda-ganda pa naman ang video rito ni Manny Pacquiao. Hindi, tuwa ako dito sa video ni Manny Pacquiao dito eh. Talagang bumuo ng araw ko to eh. Kaso hindi ko makita. Medyo natabunan na ata. Oo, natabunan nata pero hayaan na natin yun oo. So dito ulit tayo sa isang video ni Manny Pacquiao. Meron pa dito, marami pa yan dito, no? Ano to? Ito ba yun? Ito, panoorin na natin. May we just get your thoughts on the recent kill remark made by former President Rodrigo Duterte against incumbent senators? Are we downplaying this as a joke? Go ahead, sir. Meron akong nabasa na old African proverb. When elephants fight, it is the grass that suffers. Alam nyo, definitely, hindi kami yung mga elepante. Hindi tayo mga elepante. O sino? At pag nag-away-away yung mga makapangyarihang tao, sana ang kahilingan ko, tumulong na lang tayo mag-de-escalate. Sa halip na mag-escalate. Kasi walang idudulot na maganda ito sa ating Doon ang bitawan ni Galakson. mga kababayan, lalo na sa mga pangkaraniwang Pilipino. Mas maganda yung kumangampanya, sarili na lang na merito, na tulad ng ginagawa namin. Pinanong kami sa Lawag. Same question. Na ang posisyon namin, spontaneous, hindi kami nag-usap-usap. No? Walang negative campaigning, wala yung mga abrasive na remarks na makakapag-divide. Kasi very divisive ang ating eleksyon, wag na natin pang dagdagan pa ng divisiveness. So yun lang. Dapat nga sinasabi niyo yan kay Marcos. Si Marcos nang una tapos ang sisi kay Duterte. Ano ba naman yan? Aking hiling. So mas maganda ako hindi na lang mag-comment. Thank you. Go ahead, Senator Manny. You have anything to say? Yan na, si Manny. Yan na. Go, Manny. Ako, panawagan ko sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na wag especially this election, na wag tayo mga atake ng kandidato o ibang tumatakbo. Manny, ang umatake, si boss mo, si Marcos. Yung leader nyo dyan sa Alyansa Bagong Pilipinas. Kung hindi naman siya umepal, hindi naman siya ng banat, wala ring mangyayaring banatan ngayon. Hindi kasi baka itong sinasabi ni Manny Pacquiao is direct to kay Mr. President. Mr. President Mr. President Bongbong Marcos. Dahil hindi naman sila ang kalaban natin. Ang wala man tayong kalaban dito kundi demokrasya tayo, ang taong bayan pipili, maglalatag tayo ng ating mga plataforma
kung pipiliin ng tao o hindi. At hindi natin kalaban yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung may vested interest ka na magnakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. Sa Oo po. Akala mo talaga totoo yung pinagsasabi niya. ibang mga tumatakbo. Kasi may Dapat so ibig sabihin ganyan pala yung motibo ni Marcos Jr. kaya niya sinabi yun. Eto, pakinggan nyo, ulitin natin ha. yung mga tumatakbo. Bakit natin pipersonalin? Unless kung Bakit natin pepersonalin unless kung may vested interest ka na may vested interest ka, okay? magnakaw ka, mangawat ka dyan sa gobyerno, magagalit ka doon sa ibang tao. So ibig sabihin, sinasabi ni former Senator Manny Pacquiao na kapag bumabanat ka sa ibang politiko, unang-una, dapat nga hindi daw nga dapat mangyari yun. Depende na lang daw kung may interest ka na magnakaw, magnawat is magnakaw pa rin yun sa gobyerno. So ibig sabihin, so ibig sabihin ganun pala dapat isipin namin kasi ang unang bumanat si Marcos Jr. Sa ibang mga tumatakbo. Kasi may vested interest ka sa sarili mo eh. Gusto mo magpayaman eh. Oh. Pero kung hindi ka naman, ang intention mo pure na magserbisyo sa tao, Raulo ka, binanatan mo si Marcos. Binabanatan mo na naman si Marcos, ha? Nagkantating to si Manny Pacquiao. Ikaw, pag tinanggal ka sa alyansa Bagong Pilipinas, naku, kawawa ka. Wala ka nang mauutos sa supporter ni Duterte. Tapos galit pa sa iyo yung iilan na supporter ni Marcos. Binabanatan mo si Marcos. gusto mo makatulong, hindi ka magagalit. Hindi ka magagalit, hindi ka mga atake ng ibang mga kandidato. Yung ginawa ni Marcos yun, tanga. Ay. Gago! Sorry. At ibang tumatakbo kasi at the end of the day, kayo naman sa bayan ng Pilipino ang pipili. And wala naman kayo magagawa kung pipiliin niyo kayo o hindi. Bakit nga sinabi ni Marcos yun? Mahulog sa bitag si Manny Pacquiao. Ito yung sinasabi na kailangan talaga din natin ito yung sinasabi na pag ka na, sukul ka na. O pag alam mo yung wala ka sa tamang pag-iisip, hindi pala. Pag wala kang utak, ganun. Kasi biruin mo, itong sinasabi ni Manny Pacquiao is patama ito. Dapat sa mga Duterte. Pero hindi. Ito ay patama at nararapat ito kay Marcos Jr. Dahil sino ba ang unang tumirada? Sino ba ang unang bumanat? Si Bongit, di ba? So, yung sinasabi ni Manny Pacquiao dito is sa pool dito si Marcos Jr. Basta ang amin, ilatag namin yung magandang programa namin para makaambag ng development sa ating bayan. Yun po ang aking hinaing para sa lahat ng mga kandidato na isipin natin. I'm sure Filipino are smart enough to Ikaw lang hindi. pumili ng mga iboboto na may puso, may tunay na puso para talagang magkaroon ng pagbabago ang ating bansa. Iwasan na natin yung bangayan na yan kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, hanggang down to barangay, alam nyo ang naapektuhan yung mga mahihirap na tao. Lalo silang nagugutom, lalo nawawala ng opportunity. Aulo. Gago! Ginamit mo na naman yung mahihirap na tao. Matagal ng gutom Pilipinas simula nung umupo si Marcos. Wala rin kami napapala doon yung mga pinagsasabi ni Marcos. Wala kami napala doon. Tsaka siya nag-umpisa nito. Kasalanan niya to. Wala naman sanang ganito na mangyayaring bangayan kung hindi dahil kay Marcos. So kung kayo nga hindi nyo maituwid yung pag-iisip ni Marcos, ba't pa namin kayo boboto? Po ang dapat i-realize na isipin nating mabuti, maging matalino tayo kasi kung pagdating sa patalinuhan,
Ang sama ng tingin sa'yo ni Villar, oh. Isip-isip ni Villar, ano ba to? Si Pacquiao. Ano? Tanga ba siya? Parang pinagsasabihan niya yung sarili niya eh. Oo. Matalino tayo di ba? Kiniklaim natin yung sarili na matalino tayo din. Therefore, ma-realize natin yung ganung mga bagay na tuwing nag-aaway tayo, tuwing nagbabangayan tayo, ang naapektuhan, ang nahihirap yung mga maliit na tao. Hindi naman tayo kasi tayo kaya natin bumili ng... Paulit-ulit ka naman. Ano ka naman, paulit-ulit yung sinasabi mo. Nagpaaway. ng bigas, pagkain, araw-araw. Hindi tayo mag-worry na maghirap. Pero yung mga tao naapektuhan. Maraming salamat po na maintindihan ng lahat. Maraming salamat. In response to your question, I'm Pakinggan niyo yung sasabihin nito ni Tito Soto treating it as a joke. So, kakilala ko naman, magkaibigan naman kami ni President Digong pero sa akin kasi, parang piece of advice sa ating mga politicians. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's better we stick to the issues. Once you start... Kalinawin ko lang etong sinasabi ni Tito Soto ay hindi patama kay Pangulong Duterte. Ito ay payo niya. Ito ay nagpapayo siya na maging tayo, patas tayo dito, no? Nagpapayo siya na parang yung sa iba naman ng mga kandidato wag po tayong magbibiro ng ganito. Kasi nga hindi lang matumbok talaga ni Tito Soto na kilala naman natin si PRRD, ganyan at ganyan na naman na yan noon. So yung mga ganyan niyang sinasabi is biro yan. Hindi niya lang matumbok kasi nasa hanay siya ni Marcos No? Alam niyo, naiinis talaga ako dito kay Tito Soto. Mananalo ka naman, Tito Sin, kahit wala ka dyan Baka nga yan pa ikatalo niyo. Sa totoo lang, dapat na lang naging independent na lang kayo ni Ping Lacson attacking personal attacks on anyone, you have lost the debate. It means you have lost the debate. Okay? All right, yes, go ahead. Basta sa grupo namin, napakasimple lang. Itong remark na to ay, of course, final na. Ano mo, wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam dyan. Alam niyo kung bakit wala akong pakialam kay Abalos? Tangin na, kung yung simbahan nga, di mo nirespeto, gago ka pala Gago! Di ba? Oo. Paano ka namin may kita? Paano mo mapapatunayan na totoo sinasabi mo? Yung simbahan nga, hindi nyo nirespeto Doon kasi, alam nyo, ang isang tiwala ng isang tao, makukuha mo agad yung tiwala ng isang tao kung marespeto ka. Kung rumirespeto ka din ng kapwa mo. Kung yung simbahan nga, hindi nyo marespeto, tas maniniwala kami sa'yo. Fuck you. Gago! Pinakin eto. Pakita na ba natin yung video? Eto, panoorin ho natin to Eto na siya, Ito na yung video. Ito na ba yun? Sige, ito na yung video. Panoorin natin. Pabirong sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagpatay sa mga senador. Tiniyak din ni PBBM na hindi raw sila magsasalita ng masama, mananakot at magmumura sa kampanya. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Bago magbigay ng talumpati sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Pasay, pabirong sinipat ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kompleto at wala pang napasabugan ng Granada. Ano yan? Joke ba yun? Guys, joke po ba yun? Parang wala naman nakakatawa dun Ulitin ko nga. Ito nga.
Ulitin natin ha, kasi sabi dito, Pres Marcos tila pabirong sinagot ang pahayag ni ex-president Duterte ukol sa pagpatay sa mga senador. Okay, panoorin natin. Bagong Pilipinas sa Pasay, pabirong sinipat ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Biro pala yun. Ba't di man lang ako natawa? Gago! Okay. Ginawa ni Marcos ang kanyang pasaring matapos ang kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit kasi ng dating Pangulo na dapat patayin ang 15 senador para makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Naging maanghang naman ang naging patutsada ni Marcos. Anya malinis ang magiging sistema ng kanilang kampanya. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Ano yung unang sinabi mo? Gago! Bopuls talaga. Wala daw, hindi daw sasagot sa mga ganun. Ano yung sinabi mo? So ngayon, hugas kamay ka ngayong loko ka. Ikaw yung nagsabi na, hindi, etong mga kandidato ko, ganun-ganun ka pa ka, likot-likot mo. Ang hirap mag-speech ng ganun, no? Ganun ka ng ganun. Ang hirap nun, ha? In fairness, ha? Ikaw na una, tas ngayon, iyak ka pala, Ipinangako rin ni Marcos na sa ilalim ng kanilang liderato, walang mangyayaring kaliwat kanan patayan. Magkakaroon din umano ng disenteng Wala naman talaga. Walang mga adik, namamatay. Wala! Ang mga adik ang pumapatay ngayon. Wala, adik. Si Marcos may pinatay na adik, may pinatay na pusher, may pinatay na drug lord. Wala! Yung mga adik, maraming nire-rape, maraming pinapatay, maraming hino-hold up, maraming ninanakawan. Yun ang mga adik. Pero si Marcos, wala talaga, walang pinatayan. Mga kami kinampihan pa nga ni Marbil yung mga adik, di ba? Gago! Oo, ganyan yan ha. Ganyan kalupit yan siya, no? Walang nangyari. Patayan ako po. Oo. na hindi tulad ng Pogo. Tingin ni senatorial candidate Tito Soto, biro ang sinabi ni Duterte. Pero may paalala siya sa ibang kapwa kandidato. Pagka pinag-uusapan mga issues, it's Napanood na natin naman yun eh. Pero buti hindi tinamaan ng bomba. Yung galing niya na rito In fairness, ang sarap ulit-ulitin. Ang ganda nung joke, panalong-panalo. Pabirong sinipa ni Pangulong Bongbong Marcos ang senatorial lineup ng administrasyon. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng granada. Ganda talaga, no? Alam niyo to si Marcos, balang araw, siguro dati, pangarap niya maging komedyante. Ang galing mag-joke eh. Tinalo niya si sa Hollywood. Gumanap nung The Mask, kalimutan ko. Si Steve, basta yun na yun, yung sa Hollywood, yung nakakatiwang lalaki. Dito sa Pilipinas, tinalo ni Marcos Jr. si Dolphy,
si Red for White, si Babalu, si Carding, sino pa bang mga sikat na komedyante na si Rene Requestas. Tinalo ni Marcos, ang galing mag-joke. Bago! Galing mag-joke, no? Binomba. Ang corny nila. Ang corny nila magpatawa. Marcos, ang uwi mo naman magpatawa. Sa susunod, mag-hire ka ng mga sikat na komedyante para mag-guide ka sa mga ganyang tactic mo. Hindi nagmumukha kang tanga ka. Gago! Sabi niya, Chine-check ko lang muna ng mga kasama, baka nasabugan na sila ng bomba. Tapos yung crowd na siguro yung crowd na biglang na mind block eh. Kaso may tiga gano'n. Palakpak kayo, palakpak. Gago! Hindi naman kami nito in-inform ni Marcos na komedyante ka pala. Hindi sana ay, naku po. Pero ito, pera biro, yung sinabi ni Marcos, delikado huri siya dun. Kasi diba, ito delikado pala si Tory dun. At delikado rin si Marcos. Kasi parang pinagbibintangan ni Marcos Jr. na tawag dito na papasabugin ni Duterte or papasabugan ng granada ni Duterte ang mga senator niya. Diba? Yun yung ibig sabihin niya dun eh. Oo, naku, pagbibintang yun. Alam ko may kaso yun sa ganun. Naku, yan so nagbiro si Marcos, Tory, sampahan mo ng kaso si Marcos. Gago! Di ba alam yung biro ni Marcos? Naku po, delikado yun. Bakit ayaw mo sampahan ng... Naku po, dapat umaksyon ka niyan General Tory Kasi nagbiro si PRRD, sinampahan mo ng kaso. Tapos ngayon, nagbiro si Marcos na baka daw namatay na yung mga senator niya, chinecheck niya nga, baka daw nahagisan na daw nabomba na daw, nahagisan na daw ng granada. Naku po, nananawagan po ako kay General Torre, kasuhan niya si Marcos. Gago! Oo, karapat dapat mo. Ito ang magandang gawin mo, Torre. Oo. Naalala ko yung ewan ko, di promise, sorry hindi po porket against ako kay Marcos. Against ako dahil sa mga pinagagawa nila dyan. Pero wala talaga akong nakitang katawa-tawa dun sa sinabi niya. Gago! Pasensya na ho kayo Ako po ay isang komedyante at mabilis din po akong mapatawa. Pero dun sa video ni Marcos na yung sa bomba, wala akong naramdaman na katiting na parang joke pala yun. Payo ko naman kay Marcos Jr., gumawa ka ng mga expert sa mga kung paano mag-deliver ng joke, no? Halimbawa, ganito. Si Torre, ang tunay na tatay ni Lisa Araneta Marcos. Gago! Di ba? Tapos nakakatawa yun, halimbawa, si Sandro Marcos ay kakambal ni Charis Pimpenko. Gago! Di ba? Mas nakakatawa yung ganun dapat. Hindi yung chinicheck ko lang po yung mga kasamahan ko. Baka nahagisan na ng bomba. Baka nahagisan na ng granada. Tapos yung crowd, ano ba dyan sabi mo? So yun mga barateros, mga kabiyaya, anong may komento nyo dito sa sinabi ni Marcos Jr. papatungkol sa tirada niya, sa banat niya sa kay Pangulong Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, i-comment nyo po dyan sa baba kung natawa po ba kayo.
At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.